Hello everyone! And this is Tita Wena again. Today ay nagluto tayo ng baked macaroni. Super cheesy na napakasarap. Ayan! Look at that! Baked macaroni ni Tita Wena. At kung paano nga ba lutuin yan sa preparation procedures and ingredients niyan, halika na! Samahan mo ko at lutuin na natin yan. Look at this! So good! Talaga namang super tempting. Hindi lang yan super tempting dahil talagang sobrang sarap niyan. Ano pang hinihintay natin? Let's begin to cook. Delicious. So yummy delicious. Let's cook! Hello everyone! Ayan, kumusta kayong lahat? At ito si Tita Wena. We are in Wena TV. And yes, today ay Christmas party ng aking little Julian. Actually, hindi na little kasi 13 years old na siya. So, he is growing up. Yes. So, sabi nga ng brother ko, wag ko na siyang tawagin ng little dahil siya ay growing na. So, kaya growing up Julian na lang. Ayan, Christmas party po nila today at kailangan ko magluto ng fledge food. At ang naisipan ko nga po na kanyang fledge food ay baked macaroni. Oo, ayan. At ang aking baked macaroni nga na gagawin, siyempre sisimulan natin yan sa macaroni. Ayun guys, sa ating baked macaroni na gagawin ay sisimulan natin sa ating baked macaroni noodles or macaroni pasta at susundan naman yan ng ating sliced mushroom by Jolly. Pero any brand po ay pwede. Ayan. At may napasama pang ulam ko doon sa likod. Pasensya na kayo, hindi ko na tinanggal yung mga yan dyan. So, anyway, hindi naman ma-occupy yung space. Ayan. At ito naman ay Argentina ready to use na giniling ground pork. Ayan. At meron tayo ditong cream queso. Cooking creamier. Ayan. At meron naman tayo ditong Alaska condense. At meron ding doon cheese mix, powdered cheese. Ayan. So, i-dissolve lang po natin ito sa hot water mamaya para mas maging cheesy and yummy ang ating baked macaroni. Siyempre sa baked macaroni, wag nating kalimutan, dapat tayo ay mayroong Eden milk cheese. Ayan. Hindi pa po supporters yan. Pero I am waiting Eden milk cheese. Ayan. At sa lahat nga po ng product ko ngayon, sabi nila tanggalan ko raw ng label. Wag na. Pero kung gusto nila ako supportahan, I am waiting. Ready to use giniling. Hello. Angel cream queso. And Jolly. Hello, hello. I am waiting. Alaska. I am waiting. Siyempre po, sa paggagawa ng baked macaroni, lalong hindi kailangang mawala ang creamy, cheesy spaghetti sauce. Ayan. So, yung iba nag-i-improvise na lang. Pero ako, gusto ko pa rin haluan ito para more creamy. Ayan. At ma-enjoy nga ng mga bagets at ng mga mommy na attend sa Christmas party ng mga bagets ang aking lulutuin. Ayan. Siyempre, kailangan laging masarap, no? Dahil pag masarap sa atin, automatically masarap yan sa kanila. Kaya naman, let's do it. At i-pressure cook na natin ito. And yes, tama ang narinig nyo. I-pressure cook lang po natin yan ng 3 minutes. Yes. Para makatipid tayo ng gaas. Mahal na rin po kasi ang gaas. 1,000 plus na isang tangke. Ano? So, pag hindi natin ito i-pressure cook, 22 minutes na kailangan nating palambutin. So, sayang ng gaas, sayang ng time natin. Pero pag pressure cook natin, in 3 minutes time, malambot na yan. Pwede na nating i-cool down. So, let's do it.
Ayan, at inilabas ko na nga rin pala yung aking minarinate na boneless chicken kagabi. Ayan, at nakikita nyo, naka-strainer siya. And yes, bakit siya naka-strainer? Para madrain yung more fluid at nang dry siya. Ayan. Gusto ko kasi pag ako naghahalo ng chicken sa baked macaroni, super dry na dry siya. I mean, in-air dry na, no? At ayan nga po ay lulutuin lang natin yan sa butter. Ipa-fry natin yan. So habang siya ay naka-refrigerate ng whole night sa refrigerator namin. And yes, nakasahod po yan dyan. Para just in case na may excess fluid ay pupunta siya dyan. Ayan. So yan po ay masarap na para mamaya yung chicken at ang jolly sliced mushroom at giniling. 3 of them will mix all together kasama ng Eden melted cheese. Ay, napakasarap niyan guys, promise. Ayan. So, halika na at habang pinipressure cook ko nga ito naman ay lulutuin ko sa slow cook sa butter. Let's go! So, ayan mga best. Halika na at dalhin na natin sa pressure cooker ang ating macaroni. And yes, huhugasan muna natin ang macaroni bago natin i-start na i-pressure cook para yung mga excess na chemicals sa pag-re-repack sa kanya ay ma-rinse out. Yung iba guys, hindi na hinuhugasan. But ako, hinuhugasan ko talaga to bago ko lutuin. Hugasan lang muna natin yung dalawang hugas bago natin isasalang sa pressure cooker. Ayan guys, pagkahugas nga natin ng ating macaroni ay nakadirekta na yan dyan sa pressure cooker. At bago nga natin tubigan, ay tuluan muna natin ng oil. Ayan. Tuluan muna natin ng oil para hindi sila magdikit-dikit. And now, tubigan na natin. Tubigan natin ng enough para maluto sila. Kung gaano karami yung ating macaroni. So, dapat ganun din karami yung tubig, no? Para hindi sila magdidikit-dikit. Para ma-maintain natin na yung texture ng ating macaroni ay maganda. Remember, ang ating lulutuin ay baked mac. So, kaya yung texture niya dapat ay maganda. Means, hindi durog at hindi rin hilaw. Ayan. So, dadagdagan pa natin yan ng another 500 ml na water. Ayan, dagdagan pa natin ng tubig. Ayan. So, yan pong tubig na yan ay enough na po yan. Up to 3 minutes na maluto yan. Halika na at isalang na natin. And remember, sa pagsalang po natin yan, isasalang lang natin yan, pakukuluan lang natin until 3 minutes. Pagkatapos na marinig natin yung sizzle, doon tayo magka-count ng 3 minutes. At pagkatapos nun ay i-off na natin ang fire para hindi na mag-continuous ang process ng cooking. Ayan, at bago nga po natin i-on ang fire ng ating pressure cooker sa pagpapalambot natin ng macaroni, haluin lang po natin para yung pinatak natin na oil ay mapunta rin sa ilalim. Alam nyo guys, yung iba sa pagpapalambot ng macaroni, hindi na nila hinuhugasan, dinidiretso na lang nila. Sabi kasi nila, pagkatapos daw nilang palambutin, huhugasan din naman sa malamig na tubig. That is not enough. Pag pinalambot mo at hindi mo nahugasan yung macaroni, kung ano man yung gabok at kung ano-ano mga chemicals ang nandun, dahil pinalambot mo na siya, papasok siya sa loob. Yes. So, para ma-prevent natin yung any sickness or kung ano man ang pwedeng makuha sa mga ganitong pagluluto, or sa ganitong stuff, ay ating hugasan. Ayan. So, halo na nating mabuti. Ayan. Pwede na nating takpan. Ayan. At sa ating pagtatakip nga ng pressure cooker, let's always remember, dapat ito po ay flexible at ito naman ay very, very tight. Ayun. At pag narinig nga natin yung sounds na yun, ay okay na yun. Ibig sabihin, tight na siya and
ready to open the fire. So, ayan guys, ang ating pressure cooker ay nasa maximum heat muna yan. Pero mamaya, pag yung nagsisil na yan, ibababa ko na yan sa very low heat. Oo, tama ang narinig nyo, pag nagsisil na yan, ibababa ko na sa very low heat until 3 minutes. At i-off ko na yung fire at saka ko na siya i-drain. Yes, syempre, i-cool down muna natin ha, bago natin i-drain. At mamaya ipakikita ko rin sa inyo yung pag cool down para makita nyo in actual, no? So, meanwhile, dyan muna kayo at magsama-sama tayo hanggang mamaya sa total process ng ating baked macaroni. At ngayon naman, habang nakasalang ang ating baked macaroni at pinapalambot nga natin sa malinis na frying pan, ay maglagay tayo ng oil. Ayan. Lagyan na natin ng oil. At pagkalagay nga natin ng oil, ilagay na rin natin ang butter. Ayan. Hayaan natin mag-melt muna ang butter. Actually, yung butter kong ginagamit is melted butter talaga ito guys. Kaya lang, yung panahon natin ngayon masyadong mayumid, no? Nagkakaroon ng aftertaste pag nasa labas, nasa room temperature. So, inilagay ko siya sa refrigerate. And then, naging concentrated siya, ganyan. So, we need to dissolve them. Ayan. So, hayaan lang natin na totally ma-dissolve. And then, para hindi magtagal yung ating process or cooking, ilagay na natin ang ating boneless chicken one by one. Ayan guys, comment down below kung paano yung process nyo sa pagluluto ng baked macaroni. Siyempre, ang mga mami ay iba't ibang method sa pagluluto ng masasarap na pagkain na naihahain natin sa ating hapagkainan. Pero ito ay hindi ko ihahain sa aking hapagkainan. Pero ihahain ko man sa aking hapagkainan, dapat masarap at talagang total na masarap, no? Dahil ito po ay pledge food ng aking anak sa school nila. Ayan, halika, balik rin natin para maging balance ang pagkaluto. Guys, itong chicken na to, minarinate ko lang to sa durog na paminta. And then, ginisa mix. So, nilagyan ko ng kunting sugar para yung every scoop ng kakain sa mouth nila, talagang sa chicken pa lang masarap na may lasa na ano. Yung iba kasi, yung sarap, nakukuha lang sa sauce ng baked macaroni. Ako guys, hindi. Gusto ko yung every ingredients na ilalagay ko ay may lasa na. Ayan. So, ayan yung ating chicken na niluluto natin sa butter. Ayan. Pag yung texture ng ilalim, guys, ay ganito na pagkabaliktad natin. So, that is exactly
the texture that we are looking for. Ayan. So, ipa-fry pa yan natin ng another 2 minutes pa. By the time, ganito na ang texture niyan. Then, enough. At pwede na tayong mag-proceed sa another continuation ng cooking ng ating baked macaroni. Ayan mga guys, yung texture na yan ay pwede na yan. Ayan, tingnan natin yung ilalim kung both side ba ay parehas na ang texture. Ayan, parehas na ang texture nila. So now, hinaan na natin ang apoy. At pwede na natin yan tanggalin one by one para yung ating boneless chicken ay hindi tumigas ang texture. Remember guys, pag ang boneless chicken niluto natin sa butter, pag na-overcook ay titigas. At para nga maiwasan yung ganong case ay halika na at tatanggalin na natin yan. At sa atin nga pagtatanggal ng ating boneless chicken sa oil and butter, ilagay natin yan sa isang plate na may tissue. Ayan. So, dito natin ilalagay para yung oil ay ma-retain dun sa tissue. Dahil mamaya guys, yan ay i-slice pa natin para mas maging maliliit yung chop ng ating chicken. Para parehas lang sila ng laki ng ating sliced mushroom. Ayan. Pero i-cool down muna natin. So that is the reason as well why nilagay natin sa plate na may tissue. Para mamaya paglagay natin sa chopping board, hindi masyadong oily. Dahil yung oil ng chicken napunta na sa tissue. Ayan. Bango naman. Sarap. Alam nyo guys, talagang masarap to. Dahil yung pagka-marinate ko. So that is the texture that we are looking for. Look at that. Delicious. Ayan, tinan mo, sa sahog pa lang ha, ang ating baked macaroni, siguradong panalo na. At sobrang bango guys. Naaamoy ko, nagugutom na ako. Sarap nito. Ayan, halika na at gagawa naman ako ng mga ingredients. Hindi ko na nga pala maipakikita sa inyo ang pag-i-slice ng ingredients dahil I'm all alone, handle the camera in doing things. Ayan guys. So, now, nagsimula na nga mag-sizzle ang ating pinipressure cook na baked macaroni. And only from now onwards, we will count 3 minutes. At sabi ko nga sa inyo, ibababa ko na sa medium heat, di ba? Panag-sizzle na. Kaya naman, halika na at ibababa ko na nga yan sa medium heat. Saka tayo magka-count ng 3 minutes. And now, 3 minutes is already done. Kaya naman, patayin na natin ang apoy. Ayan. At i-cool down lang muna natin yan, guys. Huwag right away bubuksan, guys, ha?
Oo, ayan. At sa pag-cool down natin yan, meron tayong pamamaraan para mas mabilis na ma-cool down, no? Kasi kung hihintayin natin yan, ma-cool down dyan, it will take time. So, halika at itatapat natin yan sa faucet. Ayan mga guys, so this is another way ng pagpapalabas ng pressure na mas mabilis, no? Ayan. So, yung kanyang kuntil, iganyan mo na wag nakatapat sa'yo. Dapat nakatapat doon sa wall o sa kabilang side. Ayan. Para lumabas yung pressure niya alone. And take note, huwag itatapat sa inyo ha. Dahil matututukan kayo ng pressure na yan. Pwede kayo mag-blister. Pwede kayong ma-injured. Pasensya na kayo sa background ha. Ayan. Yung aming pinag-breakfastan, hindi pa nahuhugasan. Kasi I'm all alone guys. At kinailangan ko nga mag-rush sa pagminuto nito. Nakikita pa rin ng konti slightly sa camera. Pasensya na. Wala kasi akong housemate guys. I'm all alone. Ayan. So, ganyan lang natin. Pero kung tutuluan mo ng tubig guys, dapat mineral water ang pantulo ha. Kasi possibly pumasok yung tubig dyan sa nililip up natin na yan. Ngayon hindi ko matuluan kasi I am handling the camera at the same time. Ayan, halika, tuluan na natin. Ayan guys, para mas mabilis ang process. Ayan, tuluan natin ng tubig ng mineral water. Ayan. Mineral water ang gamit ko guys kasi ang aming tubig dito sa province ay not that safe, no? So baka pumasok sa loob ng macaroni. So ayoko magkaroon ng problem. So would rather use the mineral water. So ayan. So nag-cool down na siya. Now, pwede na nating buksan. Ayan. Ganda ng texture ng ating macaroni guys. Ayan, look at the texture. Ayan. So, halika at i-drain muna natin yan. Ayan guys, pagkatapos natin i-drain, haluin natin para yung ilalim ay matanggal sa pagkadikit. And then, lalagyan natin yan ng bag of ice para ma-stop na yung process ng cooking ng macaroni. Ang ganda ng texture ng macaroni natin guys. Look at this. Ayan. So, now, lagyan na natin ng ice. So, ayan guys, meron ako ditong bag of ice. Ayan. Hindi ko na tatanggalin sa plastic. Ilalagay ko lang yan dyan sa gitna para lang ma-stop yung process. Ayan. So, tayo ay may kanya-kanyang pamamaraan ng pagluluto, no? So, pag madalian po na pagluluto, so ganito lang po yung pamamaraan para po yung process of cooking ay hindi na matanggal, hindi na magtuloy-tuloy. Pwede rin tanggalin nyo na dyan sa inyong pinaglutuan na pressure cooker, no? Ilagay nyo sa ibang lalagyan. Pero magigisa na ako ng aking ingredients, so dire-diretso na rin. Para hindi na ako madagdagan ng hugasan. Ayan mga guys, remember yung ating pinry kanina na chicken, boneless chicken sa butter. Halika at i-chop na muna natin. Para dire-diretso yung ating luto. Ayan, sa pagcha-chop nga natin ng chicken, ay liitan lang natin. Yung iba guys, hindi na nilalagyan ng chicken pag yung mayroon ng giniling at mushroom slice. Pero iba pa rin yung every scoop mo sa mouth mo na mayroon kang nakakagat na chicken. So means this is optional guys. Kung gusto nyo ng inyong baked macaroni ay mas sumarap pa, then you can put the boneless chicken lutuin sa butter. Ayan. At bago nga pala lutuin sa butter, make sure na marinate nyo yung inyong chicken. Hindi naman necessarily need na whole night ang pagka-marinate. Ako kasi, naisipan ko kagabi bago ako matulog na i-marinate ko na. So, that's why. Pero kung
tayuan madalian. Actually, pwede rin naman na 45 minutes in 1 hour lang. Pero more longer nga na nakamarinate ang chicken, of course, mas masarap. Kasi, mas nagsusuk yung marination ingredients dun sa flesh ng chicken. Ayan. At tingnan nyo naman, ang texture ng ating chicken. Ayan. Very tender and juicy talaga, no? Look at that. Ayan. So good. Ayan. So, let's just do the same thing sa lahat ng mga remaining na fried boneless chicken. So, kung ano yung pagka-slice natin ng una, let's just do all the same thing. Ayan. Yung iba naman guys, ang ginagawa nila dito, dahil nga na-fry na, malambot na no, nilalamas na lang nila yan. Ako ayoko nung nilalamas kasi hindi presentable. Kahit pa nga sa family natin, iahain, dapat presentable natin iahain sa hapagkainan. Masarap kasi, tingnan yung, hindi lang masarap yung kinakain mo, kung hindi presentable, no? Presentable sa hapagkainan. Ayan, so na-slice na natin yung ating mga chicken. Ayan. Ayan, and now let's proceed for another ingredients. Na-slice ko na nga rin pala yung ating garlic and onions. Yung iba hindi na naglalagay ng onion and garlic no sa paggigisa. Pero ako naglalagay ako for another bongacious taste. Yes. Yung ating onion ay chinyap ko lang ng ganyan, mince. Din yung ating garlic. Ayan, halika na, mag-isa na tayo. Sa oil na pinagprituhan ng ating chicken na may butter, yun na rin tayo magigisa. Ilagay na natin ang ating bawang. Ilagay na rin natin ang minced onion. Para mas malasa, huwag na tayong mag-iba ng frying pan. Kasi yung lasa ng chicken ay nandirito sa oil. Ang bango. Wow. Super, super bango. Hayaan lang muna natin na mag-slightly golden brown. Ganyan. Pag nag-slightly golden brown na yan, right away, ilalagay na natin yung ating mushroom. Ayan. Ayan, hinaan lang muna natin ang apoy. Ilagay natin sa very low heat. At ilagay naman natin ngayon ang drained mushroom. Ito pong mushroom na to ay slice na to. Nasa can. No? Din-drain lang natin. Tinanggal natin yung kanyang fluid. Ayan. I-mix na natin sa ating ingredients. At now naman, wahiin natin at ilalagay naman natin yung giniling. Ayan guys. Dito sa gitna ng ating ginigisa, dito na natin ilagay yung giniling. At ang ating giniling once again ay Argentina ready to use giniling ground pork mix. Ayan. Hindi po ito supporters, but of course, kung gusto tayong suportahan ni Argentina, welcome Argentina, I am waiting, Bikini Man. Gustong gusto ko tong Argentina na to guys, maliban sa very convenient gamitin, napakasarap. Talagang lasang-lasa mo yung pure meat.
And yes, it is very convenient gamitin. Hindi ka na kailangan pang maggisa-gisa ng super daming procedure na giniling na fresh. Ito naman as much as fresh na rin. Kaya lang, luto na nga lang. Luto na at napakasarap. Ayan guys. So, matapos nating ilagay, haluin lang natin ulit. And now, maglalagay na tayo ng ating sauce. Ilagay na natin ngayon ang ating creamy, cheesy spaghetti sauce. Ayan. Hindi spaghetti ang ating lulutuin guys ha. Ang gamit lang natin ay creamy and cheesy spaghetti sauce. Very cheesy ito guys. Sobrang sarap. Once the ingredients blend all together sa ating mga niluluto na sangkap. Wow, I'm telling you guys, you will say, oh lala, sasarap. Ayan. Maglagay na rin tayo at the same time ng durog na paminta. Kayo na lang ang mag-adjust, no? Haluin. Isunod na rin nating ilagay ang ating cream queso na product ni Angel. Pero kung mayroon kayong makita na ibang product nito, pwede rin naman. Any product guys. Ayan, ilagay na natin para more creamier. Guys, I'm telling you, this will surely delicious and people will love it. Pang VIP handaan ito guys. Ayan. Alam nyo, ang gusto ko dito sa Angel Cream Queso, very thick talaga yung texture niya. You don't regret using them. Talagang sulit na sulit. Angel Cream Queso, bikini man. Tita Wena is waiting. At pagkalagay nga natin ang ating cream queso, ilagay naman natin ang Alaska Condensada. Wala na rin tatalo sa Alaska. Ayan, o diba? Nag-commercial pa si Tita Wena. Ayan, halika, ilagay na natin yan. Very thick ang Alaska kahit kailan, ano? Pagdating talaga sa Alaska. Medyo pricey siya, pero talagang sulit na sulit. So now, isusunod naman natin, ilalagay ang ating chismis cheese powder. Ayan. Pero i-dissolve na natin muna sa hot water para mas madali siyang mag-incorporate sa mga ingredients natin. Ayan guys. So ayan, minimix na natin sa hot water ang ating cheese powder. I mean, dinidissolve. Sorry for using a wrong term. Ayan, ganun talaga tayo no, pag nagmamadali. Sometimes, kung ano yung mga term na nagagamit natin. But once we realize it is wrong term, so, correct lang natin. Doesn't matter naman, it's okay. No one is perfect in this earth. Yes. When everyone's know that. No one is perfect in this earth but God. Ayan guys, na-dissolve na natin. Halika na. And then, we slowly pour onto the ingredients. Bango. I love this powdered cheese. Ayan, haluin lang natin at pwede na natin ilagay ulit sa medium heat. And now guys, yung chicken na in-slice natin kanina, no?
Yung boneless fried chicken sa butter ay hahatiin natin at yung kalahati ay ilalagay na natin dito. Ayan, ilagay na natin yung chicken. Kalahati at yung kalahati naman ay ilalagay natin sa toppings mamaya. Haluin natin hanggang mag-incorporate ang chicken sa lahat ng mga ingredients. And then, last na nga natin na ilalagay ang ating macaroni. Ayan guys, ang sauce ng ating baked macaroni. Wow, ang sarap! Look at this! Ooh! Look at that! The chicken? Oh, wow! Solid! Look at that! Ayan guys, pwede na natin ilagay yung ating macaroni. Ayan, ilagay na natin ang ating macaroni. Huwag nating ilagay all together. Pakunti-kunti lang para mahalo natin ng maayos. Ayan, remember guys ha, habang naglalagay tayo ng macaroni, ilagay lang natin sa very low heat para hindi masunog yung ating sauce. Ayan mga guys, matapos nga nating haluin yung first scoop na nilagay natin, ilagay naman natin ngayon ang second scoop. And then, sundan na rin natin ang halo. So, ganyan lang po ang paglalagay ng macaroni sa ating sauce para mas mabilis nating ma-incorporate ang macaroni sa sauce. Kasi kung ilalagay natin lahat, we will be struggle na ma-mix natin ang macaroni sa sauce na ating ginawa. Ayan guys, nakita nyo? Super creamy, no? Ayan, at ilagay na natin yung last ng ating macaroni. And by follow ng halo, ayan, let's just mix it. Ayan. Ang bango-bango ng ating baked macaroni guys. Promise. Ayan. This time ay pwede na nating patayin yung apoy at itatransfer na natin ito sa ating lalagyan. And jaran! At na-transfer na nga natin sa lalagyan ng ating baked macaroni. Ayan, look at that. Sarap! And now, ilagay na natin ang ating sineparate na cheese earlier. Ayan, lagay natin sa ibabaw para more cheesy. Ayan, spread lang natin para lahat ay ma-cheesy, ma-sauce. Ayan. And then, yung chicken kanina, ay ilagay na rin natin sa ibabaw.
And then, ang last natin na gagawin ay mag-shredded tayo ng super melted cheese. Masyadong malambot itong cheese na to, guys. So, advice lang ha, para hindi kayo mag-struggle na katulad ko. Nakalimutan ko lang tong i-refrigerate kagabi. Dapat ay naka-refrigerate to para medyo hindi siya ganun kalambot sa pag-shredded nyo. Ayan. So, yung mga nadudurog at masyadong malambot, ilagay na lang dyan sa ibabaw. Ayan. Alam nyo guys, mula noon sa aking panganay na anak at pangalawa, hanggang ngayon sa aking bunso, I'm always like this. Pagdating sa mga pledged food na dadalhin nila sa school, sa oras ng Christmas party, or any events ng school, talagang pinagkakaabalahan ko yan guys. Kaya ako, nagagalit ako pag nabubuli ang mga anak ko sa school, no? Kasi, napaka hands-on ko talaga pagdating sa mga ganito. Hindi ako pabaya. Ayan guys, ang sarap. And then, itutorts na natin yan ngayon. Look at this. Ayan guys, para mas masarap, itorts natin ng konti. Asan yung ilaw? No? Let's torts. Ayan. Ayan guys, so okay na yan. Na-torts na natin. Bango. And jaran! Meron na tayong naluto na baked macaroni. Look at that. Delicious baked macaroni. Wow! Medyo malabo yung camera ko, pero alam nyo ba guys, sa personal, napakasarap nito. Very invigorating tingnan. Ayan. At nakadagdag pa ng sarap yung Salamat na muli guys sa inyong panunood. And this is Tita Wena always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all guys, and don't forget to write down it. And if you are new sa aking YouTube channel, please consider subscribe and please share this video. I love you all. God bless.